Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo. At si Daryl ay nagsalita at sinabi sa mahinahon na tono. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagpasok sa inyong lungsod ng basta-basta. Sa aking pagkakalipad patungo sa mataas na bundok na iyon. Tinuro ni Daryl ang bundok na mataas na kung nasaan si Zubaji. Ito ay tanaw na tanaw sa lungsod ng Assassin Sect. At si Daryl ay nagpatuloy sa pagsisalita. Sa aking pagkakalipad, natanaw ko ang lungsod na ito. At ito ay akin medyo nilapitan. At sa aking paglapit ng konti, nakikita ko ang ilang mga tao na lumabas sa mga wasak na tahanan na iyan. Kaya napagpasyahan ko na alamin ang nangyari sa lungsod na ito at baka may maibigay ako na tulong sa inyo. Kaya ako naparito upang makapagbigay ng tulong. Kung ano man ang inyong mga kailangan. Sabi ni Daryl sa mahinahon na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect, sila ay nagulat at hindi makapaniwala. Ngunit ang isang sundalo ng Assassin Sect ay muling nagsalita at sinabi. Kalokohan. Hindi mo kami maloloko. Ano ang kakayahan mo para matulungan mo kami sa aming mga pangangailangan? Sino ka ba at ano ang iyong katayuan sa mundo ng mga tao? Hindi ka naman isang emperor ng isang malaking imperyo tulad ng imperyo ng North Mona o ng imperyo ng Westrington. Para matulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Isa kang handgal na kahit ano pang gawin mong dahilan. Hindi mo kami maloloko. Kung gusto mo pang mabuhay, ikaw ay umalis na sa lungsod namin at wag na babalik. Kung may masama kang binabalak sa aming lungsod, ito ay hindi mo magagawa. Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Ngunit may isa pang sundalo ng Assassin Sect ang nagsalita at sinabi. Bakit pa natin papaalisin ang lalaki na iyan? Kung hahayaan natin ito umalis, maaari pa ito makahingi ng tulong sa iba o sa kanyang mga kasamahan. Baka nga isa ito sa mga tulisan na kasakasama ng halimaw na iyon na nakalaban ni Sect Master. Bago sabihin ng isang sundalo ang pangalan ni Lily, biglang dumating si Sect Master Marvin. At ito ay sumigaw. Anong kaguluhan ito? Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang sigaw ni Sect Master Marvin. Agad-agad silang tumahimik, at nagbigay ng espasyo upang si Sect Master Marvin ay makita ang lalaki na kanilang pinalilibutan. At si Sect Master Marvin, nang makita ang isang figure na nasa gitna na pinalibutan ng kanyang mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Ito ay labis na nagulat at lumaki ang mga mata. At nang makita ni Daryl si Sect Master Marvin, ito ay ngumiti. Dahan-dahan naglakad si Daryl patungo kay Sect Master Marvin. Ngunit ito ay agad-agad hinaranggan ng 3 kasundaluhan ng Assassin Sect. At ang isa ay nagsalita at sinabi, hanggang dyan ka na lang. Bakit ka lalapit sa Sect Master namin? Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect na kasakasama na humarang kay Daryl. At nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ang kanyang pagkagulat ay unti-unting nawala at bumalik ito sa kanyang ulirat. At ito ay sumigaw. Umalis kayong 3 sa aking harapan. Sigaw ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng 3 sundalo na humarang, sila ay agad-agad na kumilos at umalis sa harapan ni Sect Master Marvin at ni Daryl. At maya-maya si Sect Master Marvin ay biglang yumuko. Laking gulat ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect at mga mamamayan nito na si Sect Master Marvin ay biglang yumuko sa lalaki na nakikita nila ngayon.
At si Sect Master Marvin ay bumati ng napakagalang at sinabi, Emperor Daryl ng Westrington, kayo pala, maligayang pagdating sa aming munting lungsod. Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect sa tono ng may paggalang. At si Sect Master Marvin ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, ano ang dahilan bakit ngayon si Emperor Daryl ay naparito ngayon sa aking lungsod? Anong hangin ang tumulak kay Emperor Daryl kaya siya napadpad sa lungsod ko? At biglang naalala ni Sect Master Marvin ang kalagayan ni Lily. Biglang natuwa si Sect Master Marvin nang maisip niya iyon. Dahil ngayon ay nasa harapan niya na ang pwedeng makatulong kay Lily. Upang ito ay gumaling mula sa pagkakabali ng mga buto nito sa kanyang buong katawan. Ngunit may biglang naalala si Sect Master Marvin sa mga oras na ito. Na si Lily ay hindi nais makita ang kanyang figure ng pamilya ni Daryl lalo na mismo si Daryl. Kaya biglang nangamba si Sect Master Marvin. At ito ay napabulong ulit sa kanyang sarili at sinabi, kailangan hindi malaman ni Emperor Daryl ang tungkol sa nangyari kay Lily. Kung hindi magpupumilit itong makita ang figure ni Lily upang gamutin. Kapag nangyari iyon, makikita niya ang tunay na figure ni Lily at ang mukha nito ay lubusan niyang makikita. Ano kaya ang dahilan talaga kung bakit tinatago ni Lily ang mukha niya kay Emperor Daryl? Sabi ni Sect Master Marvin sa kanyang sarili. At maya-maya, nang marinig ito ng lahat ng kasundaluhan ng Assassin Sect, kung paano naging magalang si Sect Master Marvin bigla. At ang lalaki na nasa harapan nila ngayon ay tinawag ni Sect Master Marvin na Emperor Daryl ng Westrington. Napagtanto nila ang nasa kanilang harapan. Ang natatanging tao na naging cultivator at sect master ng Elysium Gate, na naging Diyos sa God's Domain at ngayon ay Emperor na ng Westrington. Na si Daryl. Sila ay sobrang nagulat lalo. At pinagmasdan mabuti si Daryl. Halos lumuwa ang mga mata ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Sa kanilang nakikita, na ang nasa harapan nila ngayon ay ang Emperor ng Westrington na si Daryl. At maya-maya, ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay lahat ay nagsiyuko na may kaba sa kanilang mga puso. At bumati sa magalang na tono. Mahal na Emperor ng Westrington, Emperor Daryl. Maligayang pagdating sa aming lungsod. Humihingi kami ng paumanhin sa aming nagawa sa iyo ngayon. Sana ay kami ay inyong mapatawad Emperor Daryl ng Westrington. Sabi ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. At ang lahat sila ay sobrang natatakot. At nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, maaari nyo nang alisin ang inyong pagkakayuko lalo ka na Sect Master Marvin. Hindi mo na kailangan pa maging magalang sa akin. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Sect Master Marvin at ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Agad-agad inalis ni Sect Master Marvin ang kanyang pagkakayuko. At ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect, ang kanilang nararamdaman na kabasa. Kanilang mga puso ay unti-unting nawala. At inalis na din nila ang kanilang pagkakayuko. At si Sect Master Marvin ay lumakad sa tabi ni Daryl at ito ay nagsalita. Mahal na Emperor ng Westrington. Anong dahilan bakit kayo naparito? Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, hindi mo muna ba ako aalukan ng mainit na tsaa? Masarap makipagkwentuhan habang umiinom ng mainit na tsaa. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At ito ay muling nagsalita at sinabi, sa totoo lang hindi ko talaga pakay na ako ay magtungo rito ngayon. Ako ay dapat tutungo sa mataas na bundok na iyon. Dahil ngayon naroon si Brother Zubaji. Upang maghanap ng halamang gamot. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Sect Master Marvin. Ito ay nagulat sa sinabi ni Daryl. At si Sect Master Marvin ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, anong halamang gamot ang nais makuha ni Emperor Zubaji ng North Mona sa mataas na bundok na iyon? Na kung saan nandun ang mga matatandang manggagamot, na sinabi sa akin ni matandang ubing na pwedeng makatulong kay Lily. Ngunit masyado mapanganib sa bundok na iyon, na kahit sino ang pumasok roon o magtungo ay hindi na nakakalabas ng bundok na iyon. At walang bakas kung bakit nangyayari iyon. At saan gagamitin ni Emperor Zubaji ang halamang gamot na kanyang kukunin sa mapanganib na bundok na ito? Bulong ni Sect Master Marvin sa kanyang sarili. At maya-maya, si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, ganun ba mahal na Emperor Daryl? Nais nyo pala uminom ng mainit na tsaa mahal na Emperor Daryl. Ngunit,
Kung okay lang sa inyo mahal na Emperor Daryl ay sa tent na lang muna tayo uminom ng tsaa. Masyado pa kaming abala ngayon. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Okay lang sa akin. Nais ko din malaman sa iyo kung ano ang nangyari dito. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin. Ito ay nagsalita at sinabi. Halika na kayo mahal na Emperor Daryl. At naglakad si Sect Master Marvin patungo sa isang tent na nakatayo na at si Daryl ay sumunod sa kanyang likuran. At sa paglalakad ng dalawa, si Sect Master Marvin ay tumawag ng isang sundalo at ito ay pinasunod niya sa kanila ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!